bukas po sa lahat. Magkaroon po tayo ng pagbubulay-bulay mula sa salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay pinamagatang kung mawa habang may liwanag. Ating pong teksto ay mas makikita sa Ebanghelyo ayon kay Juan, kabanatang 9, talatang 3 hanggang talatang 5. Basahin ko po para sa inyo. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang gawa ng Diyos. Kinakailangan natin gawin ang mga gawa niyang nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Samantalang ako'y nasa salibutan, ako ang ilaw ng salibutan. Pagpalain naman ng Diyos ang kanyang mga salita sa ating puso. Saglit po tayong manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami. Nung muli kami magkaroon ng pagkakataon na pagbulayan ang iyong mga salita, umasa kami sa tulong ng Espiritu Santo upang maunawaan po namin ito at maging kapagkipagnabang po sa amin at makapagbibigay kaluguran sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ang pangyayaring nagkaroon ng coronavirus disease 19, tinatawag na COVID-19, ay kakaiba sa mga mikrobyong nangyari sa mga nakalipas na mga panahon sapagkat ito'y kumalat ng mabilisan sa buong mundo at nagtatagal pa hanggang sa panahong ito at dumadami pa ang biktima nito sa mga tao. Ano pat ito'y nagpapaalala sa mga tao upang makapaganda na ngayon pa sa maaring mas masawol o worse pang mangyayari sa darating ng mga panahon sa buong mundo. Sa ministeryo sa lupa ng ating Panginoon Kristo, ipinakita niya ang halaga ng bawat sandali sa kanyang paggawa sa gawaing ipinapagawa ng nagsugo sa kanya sa makatwid ang Diyos Ama. Sinabi niyang samantali ng paggawa samantalang may liwanag pa o pagkakataon. Dumarating ang dilim kung saan hindi na makagagawa pa. Ito'y matalimhagang salita ng Panginoon nang ibig sabihin niya ay habang hindi pa siya pinapatay at siya kasama-sama pa ng kanyang mga alagad, kailangan niyang gawin ang dapat gawin at walang sasayanging sandali sapagkat mabilis lumipas ang liwanag at ang kasunod kadiliman na. Ang sabi ng isang komentarista, ang pangisaang panahunan na ginamit ng Panginoon para sa kanyang sarili ay dapat gamitin ngayon ng mga Kristiyano ang higit na panahunan na tumutukoy sa lahat ng mga mananampalataya kay Kristo. Ang gawing ministeryo ng pagkalat ng mabuting balita ng kaligtasan na siyang ebanghelyo ng Panginoon Kristo ay hindi lamang gawain ng isa o dalawa o tatlong Kristiyano, kundi ito'y gawain ng lahat ng mga tunay na Kristiyano. Kung maniniwala tayong malapit na ang muling pagbabalik ng Panginoon Kristo o paggunaw sa buong mundo, dapat tayong maging masipag, masigasig, matapat na ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo sa lahat ng mga tao. Hindi natin dapat iasa ito sa isang pastor lamang o ebangelista o mga tinaguriang manggagawang Kristiyano lamang. Sapagkat lahat tayong Kristiyano ay naasaan ng Panginoon Kristo na sumunod sa kanyang mandato na ipangaral ang kanyang ebanghelyo sa lahat ng dako at sa lahat ng mga tao. Namarating ang dilim kung saan higit na makagagawa, hindi na makagagawa ang gustong gumawa. Katulad na nga ng pagkabilanggo dahil sa pananampalatayang Kristiyano. Karandamang pisikal na hindi na makagagalaw, matinding pangangailangang material o pinansyal, o marami pang bagay na magsilbing kadiliman na hindi na makagawa pa ang pangangaral, pagtuturo o pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo sa mga tao. At ito ang nagsisilbing hamon ngayon sa atin. Kung nagagawa na ng mga kapatid natin kay Kristo na ipangaral ang Ebanghelyo sa kabila ng nararanasan nilang paghuhusig, gaya ng pananakit sa kanilang katawan, pagbibilanggo, pagpapahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay hanggang sa umabot sa pagpatay. Bakit hindi naman natin magawa ang gawain ito? Dahil sa kalayaan na meron tayo na magagawa nito. Kaya nga, mga kapatid, ang kalayaan ng pagsasanay sa buhay Kristiyano ay walang katiyakan kung hanggang kailan matatamasa ito. Subalit, kung ang diablo ay walang tigil na gumagawang paraan na matitigil ito, ano pa tayo ng mga Kristiyano ay kailangan ding magsipag, gumugol ng panahon bilang mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Kailangan tayong gumawa habang may liwanag pa. Dumarating ang gabi na hindi na makagagawa pa. Sabi naman ni Apostol Pablo, kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo
Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yan po ay makikita sa Efeso, Kabanatang 5, talatang 14 hanggang 17. Sadyang kailangan ng pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng mga tao, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng mga magsisampalataya kay Kristo, maging Hudyo o pagano. Sa Roma 1, talatang 16 po yun. Ito rin ang instrumento ng Banal na Espiritu upang may panganak na muli ang tao sa Espiritu para makapasok sa karya ng Diyos. Kabanatang 3 ng Juan, talatang 3 hanggang 5. Gayun din po sa unang Pedro, Kabanatang 1, talatang 23. Ang pananampalataya kay Kristo ay nanggagaling sa pakikinig sa ipinapangaral ng mga ebanghelista patungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. Ngunit ang sabi, papaano sila mga kakarinig kung walang nagbabahagi ng salita ni Kristo sa mga tao? Kaya tayo ng mga tunay na Kristiyano na nakakaalam kung paano ang daan ng kaligtasan, ang inaasahan ng Panginoong Kristo na gumawa nito. Maraming nagmamarunong sa salita ng Diyos, subalit mismong sila'y hindi nila alam kung paano maliligtas. Matatapang maghamon ng debate patungkol sa salita ng Diyos, ngunit sa payak na paraan lamang kung paano maliligtas ang isang tao ay wala silang kaalam-alam. Kaya nga mga kapatid kay Kristo na nakakaalam sa payak na paraan kung paano maliligtas ang isang tao ayon sa tamang turo ng salita ng Diyos, tayo ang dapat na maging masigasig at matapat, masipag, magpapahayag nito. Sapagkat kung sadyang mahal natin ang Panginoong Hesus at ang ating mga kapwa-tao, ipahayag o ituro ang Ebanghelyo ng Panginoong Kristo sa kanila. Sa panahon ito ng teknolohiya, magagawa nating maabot ang maraming tao at may pahayag ang pag-ibig ng Diyos sa kanila upang kung ito'y tanggapin nila, hindi na sila mga papahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa 1 Kabanatang 3, talatang 16, sinasabing, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao na binigyan sila ng tagapagligtas, ang anak ng Diyos na si Kristo, upang sino mang manalig sa Kanya na bilang Panginoon at tagapagligtas ay hindi na mapapahamak pa sa impyerno, sa halip magkaroon sila ng buhay na walang hanggan sa kaharian ng Panginoon si Kristo. Ito ang simpleng mensahe na dapat mapakinggan ng lahat ng tao habang may liwanag bago dumating ang kadiliman, kung saan gugustuhin pa man ng mga tao ay hindi na makagagawa pa. Ang mga kapatid kay Kristo, gumawa habang may liwanag o habang may pagkakataon pa. Ang pangalawa po na mapapansin natin sa ating teksto, sa sinagot ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad, ang salitang walang nagkasala ni naman sa kanila. Sa maliwanag na salita, ang sabi po niya, nangyari sa kanya ito, ang pagkabulag mula pa sa pagkasanggol niya, para mahayag sa pamagitan niya ang gawa ng Diyos. Yun nga po, pinandilat ng Panginoong Hesus ang kanyang mga mata at nagbigay puri ang mga tao sa kapangyarihan ng Diyos na naganap sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Ang tanong po sa atin, tayo po, ano na po ang nahayag na kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin para mabigyan lugod ng Diyos? Sabi nga po sa isang bahagi sa awit ni John Newton noong 1807, na Amazing Grace, sabi po, before I was blind, but now I see. Ulitin ko po ang tanong, ano na po ang nahayag na gawa ng Diyos sa buhay natin na nakikita ng mga tao simula nung tayo ay maging Kristiyano? Upang magbigay lugod dito sa Diyos dahil makita nila na ang ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Tulungan nawa tayo ng Espiritu Santo. Pagpalain po kayo ng Diyos.